Yeah, may I request everyone to take your seat. Salamat kayo kanatong tanan. May hapon. Mayong gabi kanatong tanan. Mayong adlaw sa matag usa kaninyo sa atong Vice Mayor, Vice Mayor Wikwik o Ernest Oliver Uy, mga City Councilors, Department Heads, mga punong barangays, barangay kagawad, mga barangay kagawad, SK members, mga partners gikan sa national government, miyembro sa judiciary, kauban ng regional trial court, ang atong mga municipal trial courts sa cities, sa Iligan City, ang atong prosecutor's office, our city society, our civil society organizations, our business community, religious sector, ang atong military ug ang atong kapulisan, kauban nato ang city government employees, labaw na sa atong deputy vice mayor sa hinterland. Ako gini siya i-acknowledge kay nagreklamo siya wa daw siya na i-lead sa sa mga in charge nga nagtigpa ila, no, si Amando Mansumayan. Asa man to siya? Pagpaka na to. Kaya nag-text yun sa Sakwa, wala man pumailhe din eh. Mga numero, proyekto o plano sa itong gobyerno, tugutin ko ninyo na mag-istorya ikan sa kasing-kasing. Ang tinuod ng estado sa Iligan, dili makita sa taas nga rankings, mga awards o tag-as nga mga buildings nga gipang-construct karong panahona. Makita kini sa inyong adlaw-adlaw nga kasinatian o kung may tubig sa gripo, masaligang trabaho, luwas nga dalan o paspas ka serbisyo kung kamo nagkinahanglan. So wala pa nagsugod ang trabaho sa City Hall. Nagsubang na ang tinuod nga storya sa Iligan. Sa inahan nga nag-budget sa merkado, sa mga mag-uma o mga mananagat na sayo na ningkamot, sa drivers nga gagunit sa mga manibela sa kadlawon pa, sa maestra nga nag-andam sa ilahang lesson plans, ug sa atong mga frontliners o health workers nga nagtunol og serbisyo sa pinakalayong lugar dinhi sa Iligan. Ang inyong pagpaningkamot o sakripisyo ang tinuod nga pundasyon sa Iligan. Papaka na ito silang tanan. Desisyon sa gobyerno, kinahanglan natong pangutanon ang atong kaugalingon. Unsaon niini pag-improve sa kinabuhi sa ordinaryong mga Iliganon. Ang gobyerno gihimo dili aron kamo mo'y mag-alagad kanamo, kundili aron kami mo'y mag-alagad o magserbisyo kaninyo. Ang inyong mga reklamo o mga pagsaway, dili na mo pasagdan. Paminaw na to, kung asa pa kita, kinahanglan mo improve. Dili kini istorya sa mayor o sa mga politiko, istorya kini sa matag pamilyang Iliganon. Karong adlaw,
prangka na akong hisgutan ng atong mga nahimo, ang mga kulang pa o kung asa nato gustong dat-on ang atong syudad. Kamo ang tag-iya sa Iligan para kaninyo kining tanan. Mga pinalangga kong Iliganon, dili nato kinahanglan ang formal nga mga pulong. Atong tan-awon ang tinuod nga agi ug aksyon base sa atong 15 Iligan Development Goals. Apan hinumduman nato ang tinuod nga sukdanan dili ang gidaghanon sa proyekto o awards, kundili mas ni-asenso ba ang kinabuhi sa ordinaryong mga Iliganon. Ang matag piso sa gobyerno kinahanglan mo balik sa katawhan. Ipadayo nato ang transparency ug accountability pinagi sa atong good financial housekeeping, full disclosure policy ug mas taas nga COA compliance. Pinagi sa 8888 hotline, dali natong itubag ang mga reklamo kay dili kini mahimong pasagdan. I-modernize usab nato ang serbisyo pinagi sa digital governance o mga satellite payment centers, samtang ipalig-on ang Iligan City People's Council aron madungog ang tingog sa komunidad. Ug labaw sa tanan, pamatuod sa atong tinuoray nga pagdumala ang 129 million nga utang sa niaging mga administrasyon when we took over last 2022. Kani siya gipaningkamutan sa atong administration nga mabayran ang tanan o opisyal ng zero debt o wala na utang ang LGU niyatong tuig 2025. Bisan pa sa mga nakuha nato nga recognitions gikan sa ato sa lain-laing national agencies or even being a top performing mayor kita sa nasod, ang pinakamaayong award dili certificate o trophy. Mao kini ang higayon nga ang ordinaryong Iliganon makaingon, mas sayon ang atong transaksyon karong panahon na. Natubag ang atong reklamo, napati nato ang serbisyo sa gobyerno. Kana ang governance kaangayan para kanato. Para sa atong mga mag-uma o mananagat, naghatag kita og mga direct assistance, mga binhi, abono, fishing equipments, o mga modern na equipments o mechanization. Sama sa mga hauling trucks, mga harvesters o dryers, aron dili mabitin o mabilin sa karaang pamaagi ang atong sektor sa agrikultura. Kay kung ligon ang atong mga mag-uuma o mananagat, mas masaligan o kasaligan ang supply sa pagkaon o ang atong lokal na ekonomiya. Ay, Sam, kailan mo ka po? Ipalig-on usab nato ang atong merkado, atong mga terminals, slaughterhouse, ug ang atong night market.
aron ang kita nini mubalik sa katawhan pinagi sa mas maayong serbisyo. Samtang ang City Vet o Veterinarian's Office nagpadayon sa pagpanalipod sa kaluwasan sa atong pagkaon o ang atong mga livestocks. Ang panglawas sa matag iliganon, usa sa atong labing taas na priority. Ang atong tumong, walay ginikanan nga mahadlok, magsakit ang anak o walay senior citizen ang magduha-duha pagpangayo og tambal tungod sa kalisod. Gi-upgrade o gipa-accredit nato ang atong health centers, ang atong mga yakap centers alang sa libre o gitawag natong subsidized nga consultation o mga tambal. Ipalapdan ang PhilHealth konsulta, ipatuman ang health digitalization o last Monday atong bago lang nag-flag ceremony kita, niabot na ang pinakaunang mobile health clinic nato. Sa mga layong dapit, ang gobyerno mismo ang muduol kaninyo pinagi sa oplan bisita o serbisyong karaban. Dala-dala na niya ang mobile clinic na to. Kaya ang serbisyo sa panglawas, kinahanglan mo direct sa kung asa ang katauhan. Dili igo nga mohatag lamang kita og ayuda. Ang labing maayong ayuda mao ang opportunities nga makatindog ang pamilya sa kaugalingong tiil. Ipalig-on nato ang mga kooperatiba o micro-enterprises pinagi sa trainings, pondo o credit supports. Nagpadayon sa ang atong housing and resettlement programs sa Mandulog, sa Upper Hinablanon, sa Barangay Dalipuga o Barangay Suarez. Hinay-hinay lang kay sunod kamo na pod. O kamo na pod kay atong giuna karon ang atong mga kaniadto pang biktima, no, survivors o dili biktima but rather than survivors sa bagyong Sendong. Imanin ninyo kay ang balay dili ra basta semento, kini mo'y dignidad, seguridad o pundasyon sa matag pamilya. 70. Okay. Ang pagpanalipod sa atong kinaiyahan mao ang atong responsibilidad sa sunod nga henerasyon. Nakapalit kita og luna alang sa sanitary landfill, ipadayon ang rehabilitation sa dump site o gigamit ang thermal decomposition technology aron maminusan ang basura. Ihuktan nato ang regulations no batok illegal mining, illegal quarrying o illegal logging. Samtang atong reset illegal nakadawat og pag-ila gikan sa European Green Economy Program. Kung walay kalinaw, walay kalambuan. Tungod sa sakripisyo sa atong mga kapulisan, ang atong militar o ang mga tanod sa lain-laing barangay din sa Iligan, padulong na kita sa stable internal peace and security status. Ihatagan nato sila o mga patrol vehicles
atong mga gipangtaon nga AI ready nga CCTVs, mga trainings, samtang nagpadayon ng kampanya batok sa illegal drugs. Apan ang kalinaw dili lang crime statistics, kini mao ang proteksyon sa atong mga anak batok sa trafficking o sa OSAIC. Ang kaluwasan kinahanglan mabati diha sa atong mga panimalay, mga kalsada o tulunghaan. Ipasigarbo nato ang kultura o kaanyag sa atong syudad. Nisaka ang tourist arrivals pinagi sa mas ipalikon nga promotions, festivals, o ang atong sikat nga pagkaradyan nga event nga naghatag o pagtagad sa atong tribe people identity. Ipalambo usab nato ang halal-friendly tourism o frontline trainings. Kining tanan paningkamot giila sa Department of Tourism diyang nakadawat kita og Best Souvenir o Best Promotional Award. Kay ang turismo dili lang bahin sa mga bisita, kini may tungod sa panginabuhian sa atong katawan o pagpasigarbo sa atong tinuod nga identity sa tibok kalibutan. Ang Iligan City nagpakita og usok nga pagtubo interrupt man ko na siguro gaplano mo sa ni nga mo sabotahe sa akong State of the City address. But anyway, Direktor, pwede na ba po padayon? Padayon ko. Kabalo ba mo ang Iligan nagpakita og kusog nga pagtubo sa atong ekonomiya? Base kini sa datos o data sa PSA. Dili ni siya imbento, gikan ni sa Philippine Statistics. O sorry? PSA, Philippine Authority, Statistics Authority. Din nalabuan na nato ang 1 billion peso level sa locally generated revenues o misaka ang atong mga business registrations. But dili igo ang statistics. Ang tinuod nga kalambuan, mabati kung naay trabaho ang mga Iliganon. Nagkadaghan ang mga negosyo o mas likon ang kita sa pamilya. Pinagi sa investment promotion, green lane reforms, o pagig-partner sa MSU IIT alang sa Smart Industropolis, ipalikon nato ang Iligan isip sentro sa industriya o innovation. Iplastar nato ang Iligan sa digital economy, pinagi sa Digital Creative Hub, AI trainings o pag-andam alang sa UNESCO Creative Cities Network. Ipalapdan usab nato ang free Wi-Fi o Starlink connectivity sa mga pampublikong lugar o mga eskwelahan sa atong mga hinterlands. Kay para sa ordinaryong Iliganon, ang Smart City pasabot, mas dali ang serbisyo, mas daghang opportunities o walay oras nga mausik
sa pagbulat. Walay batang Iliganon nga angayan mabiyaan sa edukasyon. Padayon ng atong mga scholarship, ang pag-improve sa atong mga infrastructures, mga tri-fed library hubs, o ang pag-abli o pag-open sa Iligan City Polytechnic State College sa Barangay Boroon. Ang matagbatang atong matagaan o maayong edukasyon karong panahona mao ang magtukod sa Iligan ugma. They will grow up to be our teachers, atong mga engineers, ang atong mga doctors, ug labaw sa tanan, mo'y atong mga leader pohon. Gipalikon nato ang VAUCIDES, Child Protection Systems, feeding programs o suporta sa victim, survivors sa OSAE. Ang sugdanan sa usa ka compassionate city mao kung unsaon niini pag-atiman o pagprotekta ang mga tao nga labing nanginahanglan. Nauman na ang atong comprehensive drainage master plan o masugdan na kini next year. Take note, 1, 2, 3, wala naman tayo utang. Pwede na pa. Nakita ko maagi na dili na maapektahan og tubig baha ang atong mga kabaranggayan. Kay ang drainage project dili lang basta semento o kanal. Para kini sa mga pamilya sa flood-prone area nga makatulog sila sa gabi o malinawon. Thank you kayo. Gidala nato ang serbisyo sa gobyerno ngadto mismo sa komunidad. Pinagi sa Senso Iliganon Serbisyo Caravan. Ang offline bisita o ang pagresponde sa atong mga ambulansya sa panahon na naay emergencies. Dili na kinahanglan nga ang tao pa ang muadto sa City Hall o City Hospital o City Health Office. Kita na ang mudool kay kana ang tinuod nga people-centered public service. Sa atong mga batanong atleta, kamo ang garbo sa Iligan. Nagpadayon ng atong grassroots sports development. Ang paghatag ng allowances o suporta sa mga kompetisyon, labaw na sa mga medalya. Ang sports naghatag sa atong mga kabatanunan sa disiplina o naghatag og disiplina kaisog ug paglaom. Og labaw sa tanan ang tubig. Padayon ang reservoir development, pipeline improvements, ang mga booster systems, repair of leaks, kampanya batok illegal na koneksyon o paghinay-hinay pag-modernize sa ICWS customer services. Nagbutang kita og mga satellite payment centers o gipangandaman ang online billing and reporting systems. Kabalo kita nga daghan pa ang kulang. Kung ang usa ka leader kinahanglan honest kung unsa pa ang wala mahuman. Kining tanan
dili panag-iya sa usa lang katao o usa ka administrasyon, kundili resulta kini sa pagtinabangay sa usa ka syudad. Apan dili pa kini natapos ang atong storya. Bisan daghan ang nahimo na napaghihapoy naghulat og mas maayong serbisyo sa tubig, nabalaka sa baha ug nag-antos sa taas nga presyo sa panitunon. Mo kini ang mga kamatuoran nga atong tumangon. Walay palusot ug walay paglikay. Mga pinalangga kong iliganon, dili ako mohatag og excuses sa atong mga kakulangon, apan mohatag ako og kamatuoran, direksyon ug unsay actions nga kinahanglan. Ang pag-angkon sa problema dili kahuyang, kundili ang sinugdanan sa tinuod na solusyon. Nakasabot ko sa inyong kasuko o kakapoy kung walay agas ang gripo. Ako mismo nagproblema usab nini sa among balay. Pila na kadekada nga napasagdan ang karaang sistema sa tubig ug mga guba na tubo tungod sa kadako sa gikinahanglang pondo. Aron mahatagan kini og permanent solusyon, gi-adapt nato ang project tubo nga gi-propose sa UNDP. Gusto nako ipahibalo nga walay gigasto ang syudad bisan isa ka piso. Tungod kay ang kasamtangang feasibility study 100% gipunduhan sa PPP Center under sa PDMF. Dili kini privatization ha, o wala ibaligya o maski naman giplano nga ibaligya ang ICWS. Magpabiling kining ipanag-iyahan sa syudad sa Iligan. Dugang pa, walay mahitabo nga 15 pesos nga increase sa tubig. Hangtod dili pa opisyal mapaandar o mabati ang bag-ong serbisyo. Pinagi niining libre nga pagtuon o sa padayon nga pag-ayos sa mga pipelines o booster pumps. Nag-andam kita og saktong technical nga solusyon aron matagamtam kita og sigurado limpyo o walay punong nga agas sa tubig. 24/7 ba? Kanang pag-abre nimo sa shower, magbuto-buto ang tubig. Nahibalo ko sa kakulba sa matang pamilya kung mag-ulan. Nagpadayon ng atong mga drainage repair o desilting programs
projects apan ang kadako sa problema sa baha nagkinahanglan og mas dakong national investments. Mao nga padayon kitang naghangyo sa DPWH o sa national government mismo na mapunduhan ang atong comprehensive drainage master plan project. Apil na ang major river desilting o flood control. Ang baha walay gipiling kolor sa politika. Mao na ang atong tubag kinahanglan technical, coordinated o walay hunong. Nagsugod na ang pagpalambo sa atong sanitary landfill. Apan ang kalimpyo dili masulbad sa koleksyon lamang, pagkolekta sa basura. Responsibilidad sa gobyerno ang maayong sistema. Apan responsibilidad usab sa tanan ang disiplina sa paglabay o pag-segregate sa mga basura. At mga kauban din sa gobyerno, manguna ko, kasegregate ba mo sa inyong balay? Sure ha? Mga department heads, nabay segregation ng itong opisina? Pinagi sa Executive Order number 31, gihimo na itong Barangay Clean Up Day ang matag Sabado. Dili lang kini usab ka activity sa gobyerno, kini usab ka disiplina o shared habit para sa tanan. Pangutana, tanang barangay ba gabuhat nini? Unsa to? Depende. Depende na sa barangay. Nasayod kita nga kulang ang mga higdaanan sa atong City Hospital. Sa karon, 119 ra ka beds capacity o bed capacity ang giaprubahan sa DOH. Pero take note, gadawat gihapon kita hantod sa 250 ka pasyente. Doon kay dili nato pwedeng balibaran ang mga nanginahanglan o healthcare. Aron ang tagan kini og solusyon, nalipay kitang ipahibalo nga pinagi sa pagpaningkamot sa itong mga opisyal sa City Hospital. Naghatag og pondo ang DOH o sa pakig-alayon sa DPWH alang sa usa ka 30 million nga proyekto na ma-implement anytime sa pag-improve sa third floor wards, lakip na ang isolation room sa bag-o nga building. Pag humanini, madungangan na dayon o 40 hangtod 50 ka beds. So 119 plus 40, no, pilang mana? 160 na, 159. So 169 na kung kaya sa 50. Aron masiguro nga ang matag pasyente matiman dayon nga dunay dignidad. Pero mas importante yun nga bawal magkasakit. Kung nagamay gibate, ayaw bulat nga mudako na inyong problema ay mumudool og ospital o mga doktor. Samtang napamoy gibate nga medyo gamay lang,
Dool dayon. Gusto po nato nga mabati sa matag panimalay ang kabugat o mabati sa matag panimalay ang kabugat sa presyo sa panaliton. Dili nato kini makontrol ang global inflation. Apan makalihok kita sa local nga level. Ipalikon nato ang direct farm o farmer to market connection. Ipalakdan ang kadiwa stores o ipadayon ang libreng tambal aron ma-preserve ang budget o mas save ang budget sa pamilya para sa pagkaon lamang. Dili masulbad ang tanan sa usa ka gabi apan kini ang atong commitment. Walay problema ang atong likayan tungod lang kay lisod kini. Maminaw kita o mulihok. Kung klaro ang problema o adunay disiplina sa pagpatuman, mas maayo nga mas hapsay ang mahimong kaugmaon sa iligan. Mga iliganon, human nato atubanga ang mga problema. Karon tanaw nato kung asa padulong ang tanan natong mga giaksyon. Kay ang liderato dili lang pagsulbad sa problema karon, responsibilidad usab nato ang pagpangandam sa kaugmaon. Pinagi sa atong 2025 taman sa 2037 Comprehensive Land Use Plan o CLUP o Comprehensive Development Plan, aduna na kita'y ligon nga mapaalam sa mga balay, negosyo o prioridad sa kalambuan. Dili kini iligan nga sa papel lang makita. Kini ang iligan nga mabati sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang tinuod nga pangutana, dili lang kung pila ka negosyo ang moabot, kundi pila ka iliganon ang makatrabaho o pila ka pamilya ang muasinso sa panginabuhian. Sa pagtukod sa SM, ingon daw ang mga batanon, siyaw manat. Diloy, SM na, SM Mall. Atong nasiguro ang libuan na job o livelihood opportunities. Padayon kitang mangita og strategic investments samtang ipalikon ang mga MSMEs, mga cooperatives, turismo o agrikultura. Kaya ang tao mo ang pinakasentro sa matag investment. Para sa katauhan, ang smart city nagpasabot mas paspas ka serbisyo, mas gamay nga pagbulat o mas accessible nga gobyerno. Ipadayon nato ang digitalization o pag-andam sa kabatanunan sa bagong teknolohiya. Ang teknolohiya dili mupuli sa tao,
gigamit kini aron mas paspas ug mas maduulan ang atong serbisyo. Pinagi sa Project Daloy, drainage expansion o flood resilience projects. Padayon natong protektahan ang atuang syudad. Ang sukdanan ini simple. Bisan kusog ang ulan, daghang pamilya ang luwas. Ug samtang motubo ang syudad, maprotektahan ang kinaiyahan, meaning development should never destroy the future, it should protect. Nagpadayon ang libreng scholarship nato. Gipaduol ang serbisyong panglawas o planong pagtukod sa world-class, allergic may ikuaning world-class na term ay pagtukod sa Osaka Sports Complex para ni sa itong mga kabatagunan. Ipanalipdan usab nato ang partisipasyon sa matang sektor pinagi sa Barangay Development Plan o Barangay Development Investment Program workshops sa tanang 44 ka barangay kauban ng atong civil society organization. Atong ipatuman ang master plan sa Buhanginan Hills Civic Complex, isip modern administrative center, din itukod ang new city hall, i-organize ang transportation o palig-unon sa digital governance. Kaya ang tinuod ng legasiya, dili lang ang structure karon, kundili ang sistema nga makapadayon o maayong serbisyo. Guided by our CLUP, powered by Project Daloy and Project Tubo, and anchored on our 15 development goals, this is the future we are building. Together we can, together we will, together we rise. Mga pinalangga kung iliganon, atong gihisgutan karong adlaw, dili bahin sa usara ka administration. Ang kalambuan dili may tabo pinagi sa tsamba. May tabo kini kung kita magtinabangay o magkahiusa. Ang atong 15 illegal development goals mao ang atong 5 ka-obligasyon. Usa ka iligan na dunay manampusong pamilya, nag-invest sa tao, nagpanalipod sa kaugbaon, nagkonektar sa mga komunidad o nakakuha sa pagsalig sa katawhan. Kini nga roadmap ipanag-iyahan sa matag barangay, eskwelahan, negosyo, simbahan o pamilya, kay ang development plan nga walay participation sa katawan, mahimong papel lamang. Dili kini mahimo sa gobyerno nga nag-inusara. Kinahanglan nato o namo ang inyong disiplina, inyong mga ideas, pagpakabana o gugma alang sa iligan.
sa among bahin, ihatag namo ang transparency, accountability o matinud-anong serbisyo. Kana ang atong social contract. Government must serve, citizens must participate, and together, we must protect our future. One city, one people, and one future. Sa tanang nanalipod o nagserbisyo sa atong komunidad, mga kapitan, mga kagawad, mga SK leaders, atong mga health workers, atong mga tanods, atong mga responders, o mga lokal na organizations, daghan salamat. Papakan nato sila. Ang 44 ka barangay, dili ra basta mga linya sa mapa. Diha unang nagtagbo ang tao ug serbisyo sa gobyerno. Diha magsugod ang tabang sa masakiton. Ang pagresponde sa kalamidad. Ang pagtungha sa kabataan ug ang pagpanilipod sa kalinaw. Ang kalambuan dili magsugod sa sulod sa City Hall. Magsugod kini kung asa nagpuyo ang katawhan sa barangay ninyo, sa inyong mga kapurukan o sa inyong mga panimalay. Mao nga ang barangay dili ra igo nga modawat og proyekto. Partner kini sa pagplano, pagdesisyon o pagmonitor sa kalambuan. Walay mayor o konseho nga makatukod o maayong syudad nga mag-inusara. Apan ang 44 ka lig-on nga barangay uban ang matinud-anong city government makabag-o sa Tibok Iligan. Tinuod yun na. That's why we really need your help. Mga pinilangga kong Iligano, karong adlaw giatubang nato ang atong mga nahimo ug kakulangon. Dili perpekto ang Iligan, apan ang kalambuan wala nagpasabot nga perpekto kita dayon. Kundili dunay kaisog na magpadayon. My beloved Iliganos, the best chapter of Iligan has not yet been written. It still lies before us. And together, we will write it. Build it and pass it on to the next generation. Dili ni pangandoy lang, kini usa ka saad nga atong tumanon. We will continue to listen. We will continue to improve. We will act properly and honestly, and governing with passion for every single Iligano.
This is our city. This is our responsibility. This is our future. Hangtod adunay usa ka Iliganon nga nagkinahanglan og tabang, magpadayon kita. Padayon ang serbisyo, padayon ang paglaom o pagtinabangay. Ako ang inyong mayor na nagpabilin nga masaligan, masandigan o masangkit. Ang mayor sa katawhan, daghang salamat, maayong adlaw, kung ipadayon nato ang pag-asenso. Padayon, asenso, iligan. Natagaan niya ang balay na housing sa di kapuso. Unang napasalamat ko sa iya na nahukay yung pinaginatamon sa kuha. Ako dahil si Muna Pamanay, usa po na nakadawag o housing. Ako kayo po pasalamat ni Mayor Xiao na siya yun ang naghatag o maong programa na nakakilaw dili o pinatalindo na balay. Una, salamat din kayo na po sa ato ang City Mayor, no? Sa Derek Siao, sa iyang uban sa konsiho, uban sa mga otoridad sa City Mayor. Yatagan dito pagtagan, yatagan dito tabang, marami rin sa programa sa mahulang sa pwede. Ako din si Leonardo Matigas, nagawang kaibigan. Ano po, pagsulong akong trabaho dito ang since 2024, April, until now. Pagkaroon na ang istorya lang po, isip ko sa PWD, ako salamat sa LGU na nagtagaan din niya ubutan siya ang PWD na makatrabaho sa pinahali sa opisina sa Kidaw, na coaching, ayula, naadun may chance niya, tagaan niya ang panahon niya, siya na mabutalin dito sa opisina, sa pagpanarbaho, ang makaya sa mga lawas. Ako sa PWD na orthopedic, ang ako pasalamat po kang Mayor Derek Siao na tagaan po nila yun na makatrabaho isip ko sa nag-job order sa LGU Iligan. Pasalamat ako kami na ako nakadawag sa ilang mga habang sa ato ako nabot yung kusinta nakadawag sa ato. Sa kailangan ko na asin sa mga bagay. Ako guys, si Selby Alobos. Nagstila sa Pugan na rice bowl. One sports night. Nakakuha ko. Ako, doon na naman sa
pagpunta niya sa City of Culture sa Puro mga Bibi, City of Culture ko, namin yung pamilihan, wali ko balik-balik ko siya itong pangayotong, hatag na tanan na itong panginahan ng Bibi. Salamat sa sa bilang sa context Nagpasalamat ko na kang Mayor dahil ang pagtabang sa mga isip na nananagat dire sa akma. Nagpasalamat. Pinagi sa administration ko, mga Mayor siya, mula CDL o na-prosecute ang livelihood assistant stroke capital session. First, kay sa LGU, we're so grateful to Ma'am and sila sa pag-take care sa mga allowance and then kay Mayor Todd na kapadayon ang pag-work niya sa dili lang sa mga kundi sa tibuok syudad. Ang iyang pagka-thoughtful as a mayor, as a father sa itong syudad is very and variable. Salamat po kayo sa Mayor Xiao, nakarawas po sa ayuhan gikan sa sabi sa kasalamat po sa Bibi. Padayon niyang programa. Ako ang pinaka-active na mayor, very supportive. Ang kahit niya is, hindi na ako mayor na padayon ka ng support sa mo. Lagi na sa Michael Snow and Miguel Carter kay nakita na ko na ato pang mga mga ligitan ko hindi kumpiyansa sa pag-ibig sa dito sa mga nakita nila ang support dito sa mga Ang ako dyan kayo ang salamat kay Mayor sa inahang support. Ang akong mga products, wala ko nagdahong abot sa lain-lain mga lugar. Hindi pa yung